bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos. So yung pangako ng Pangulo na yon ay ibinibigay niya sa tatlong entidad. Ang mamamayang Pilipino na nasa harapan niya, ang pambansang watawat ng kalayaan, kung saan at kanyang pinapangako na ang atin ay atin at ipagtatanggol ang atin, at nakaharap din siya sa pambansang monumento ni God Dr. Jose Rizal, ang kanyang libingan, ang ating national hero. Diba? Na sa ngalan o sa ngalan ng iba pang mga bayani, hindi niya pababayaan ng bansang kanilang nilikha. So, yung panunumpa ng bawat presidente na nagpapakita na tayo ay isang demokrasya, ay napakahalagang yugto na dito nangyayari lahat sa puso ng Republika, ang liwasang Rizal Luneta. Di ba ang saya? Ngayon, tingnan natin ang kwento ng monumentong ito. So tingnan nyo siyang mabuti at uya, pahawak lang. Nagpa-contest ang mga Amerikano kung ano ang disenyo ng monumento ni Rizal. Sabi nila, yan ang dahilan kung bakit si Rizal daw ay paborito ng Amerikano. Sila daw ang naging dahilan kung bakit siya naging bayani. Mali, mali, mali. Sinakyan lang ng Amerika ang kasikatan ni Jose Rizal. Okay, sikat na si Rizal sa mga Pilipino, kaya nila gustong patayuan ng monumento. Pero sino ang nagpatayo ng monumento? Tayo. Dahil tayo ang nagbayad sa mga pera-perang inipon mula sa sambayan ng Pilipino na itayo ang monumento natin kay God Dr. Jose Rizal. At kung titingnan po natin, yung monumento na yan dapat ay... Asa na yun? Asa na yun? Ito. Hindi siya yung nanalo. Hindi yung design na yan. Ito po yung nanalo. Isang Italiano. Si Carlo Nicoli ang nanalo. At ang disenyo na tawag ay ang martir ng bagong bayan. So imagine niyo po kung yan yung itinayo. Kung yan po yung itinayo, mas mataas pa ho siya doon sa present monument. Maliit na lang si Rizal na makikita natin doon sa ibabaw. Okay. Nasaan na yung mga ano natin, belyas natin? Sabihin niyo, kuhanan ako ng litrato, ang daming tao. So yan dapat yan dapat ang itsura niya. Ayan. Yan dapat yung nasa harapan natin. For some strange reason, hindi siya naitayo. Hindi ito yung napili. Kahit siya yung first prize. Ang pinili pa rin ito. Sabi nila, ay parang mas maganda yung mas majonda yung sana. Pero ako hindi ako naniniwala. Kung ito ang ating monumento ni Rizal, parang ang daming nangyayari. Hindi tayo nakapokus doon sa dapat nating pag-focusan. In the simplicity of this monument, you see its beauty. At you see kung sino talaga yung pinaparangalan natin. Sino ang nagdisenyo ng monumento ito? Isa siyang Swiso. Nang pangalan ay Richard Kisling. Dr. Richard Kisling. Thank you. Ayan, no? Thank you, girl. Gawa sa Switzerland ang monumentong ito. So may makikita kayo yung may granite base. Ayun, granite. Yun. Galing sa Switzerland yan. Yung granite, itong makinis. Tapos may marble. Ayan, nakikita nyo yung marble. Madalang lang tayo makalapit sa monumento. So special day ngayon kasi nakalapit tayo. Banda rito, makikita nyo yung Kisling doon sa paanan ng bata. Yung batang lalaki. So, ayan, ang monumento galing sa Switzerland. Sinakay sa barko at dinala dito. So, nilibing muna si Jose Rizal, yung kanyang mga labi, state honors, noong 1912. December 30, 1912. Sa araw din na ito. At noong 1913,
Ito po yung kanyang bungo, oh, na nandyan ho na sa loob niyan. Nasa ilalim pala niyan. Ayan yung paglilibing. Binuksan ng monumento, December 30, 1913, after 1 year. Okay. Kaya noong 100 years ng monumento, 2013, dineklara itong National Monument ng National Historical Commission, oh, at naging National Cultural Treasure din ng National Museum. So kayamanan ng bayan natin ito. Ang pangalan po ng monumento, may pangalan yung design. Ang pangalan ng design ay Motostela. Motostela sa wikang Latin, ang pangalan ay, ang ibig sabihin ay guiding star. So pag nakita nyo yung guiding star, di ba si Rizal yun? Pero ako, sorry iba yung interpretation ko doon sa guiding star. May totoong guiding star pa kay Rizal. Dahil hindi siya ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, yung totoong guiding star. At hindi si Rizal yun. Yung nandun. Sa ibabaw. Tatlong bituin. Luzon, Visayas, at Mindanao. Yes. Sino yung guiding star? Ang inang bayan. Sino yung inang bayan? Sino yung Pilipinas? Tayo yun. Kaya nakikita nyo, no, humahangin na. Binibisita yata tayo ng ating national hero. Oh, anyway, agoy. So, siya yung guiding star. Pag naintindihan nyo na ang monumentong ito ay hindi lang para kay Rizal, kundi para din sa inang bayan. Yung ibang mga elemento, maintindihan na natin. Okay. So, iikot tayo, pwede ba yun? O, ganito ha. So, sige, ganito na lang. I-explain ko na lang dito. Kasi para marinig din ng iba. Kasi tayo lang yung kasing grupo lang yung makakapasok. Pero may iba pa tayong kasama. So, ipaliwanag na rin natin. So, ano ang nakikita ninyo? Si Rizal, hawak niya yung Noli Me Tangere at El Filibusteri. Ay, yung Noli Me Tangere hawak niya. Okay? Naka-Amerikana, no? Kasi yan na lagi niya suit sa picture. Diba? Pero may ibang elemento na hindi napapansin. Sa bawat bahagi ay may nakasulat sa wikang Spanish. Bawat bahagi, bawat side. At may mga monumento din. Okay. So, babasahin ko sa inyo yung nakasulat dito sa gilid. Dito sa gilid, may dalawang lalaki kayong nakikita. No? May dalawang lalaki kayong nakikita. At yung dalawang lalaki na yung nagbabasa ng aklat. At ang nakalagay sa wikang Kastila ay de la instrucción nace la grandeza de las naciones. Mula po ito sa Noli Me Tangere. Sinabi ito ni Rizal. Mga words ni Rizal yung nasa gilid. Ang sabi niya, mula sa edukasyon mabubuhay ang kadakilaan ng mga bansa. So mga bata, mag-aral kayo ng mabuti. Kasi kapag nag-aral kayo ng mabuti, huwag kayong ang tawag doon? Huwag kayong bulakbol. Magiging huwag pasaway, magiging dakila yung bansa natin. Yan ang sabi ni Rizal. Bilin ni Rizal sa atin yun. Sana huwag natin siyang biguin. Doon sa kabila, may nagpapasusong ina. Okay? Breastfeeding mother. Sino ang nagpapasusong ina? Ang sabi sa Spanish, La Madre Filipina cría el porvenir del país. Nililikha ng inang bayang Pilipinas ang kinabukasan ng bansa. Okay? Sa likuran, meron pong mga hindi tao ang nakalagay. Mayroong saging, mayroong araro, mayroong banga, no? So ano yan? Yan ay nagsisimbolo sa agriculture. Yan yung nagsisimbolo sa progress. At mayroon pong nakalagay din na sa Spanish, ito yung pinakamatinding message. El progreso seguirá su camino de la sangre de los que caigan, brotarán nuevos y vigorosos retoños. Tatahakin ng pagunlad ang kanyang madugong landas. Mula sa mga nasawi ay uusbong ang mga bagot matitipunong mga halaman. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang landas sa pagkakaroon ng progreso at pagunlad ay mahirap, madugo, marami ang matitegi, maraming mamamatay. Pero mula sa mga namatay na ito, uusbong tayo. Tayo yung mga halaman.
So, ano ang ibig sabihin nun? Yes, ang monumentong ito ay para kay Rizal. Pero ang monumento na ito ay dinadakila rin kung anong pwedeng maging ang isang Pilipino. Edukado, progresibo, malaya. Okay? Ayos ba? O, sige. So, iikot muna tayo. O. Photo op na muna. O, sige. So, photo op tayo sa ng mga kaibigan. Nagkaroon ng photo op. Huwag lang po tayo hahakyat sa hagdan.